Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news sa Kongreso Quadcom nataranta na. Mga kriminal lumakas ang loob, former PRRD versus Rimulya. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. At ito nga po mga kababayan, nasa thumbnail po natin, lakas ng loob, Tatay Digong laban sa lahat Tongrista. Dahil nga po riyan mga kabayan, ito i-share po natin, no? Talagang ano kaya ang masasabi, no, nitong mga tuwadcom na ito dito po sa nangyaring enkwentro, no, bypass operation na kung saan dalawa pong pulis, no, ang binawian ng buhay dahil po sa pagresponde or sa operasyong ito, no, mga kababayan. Ano kaya ang masasabi ng mga tuwadcom, no? Kaya rin ba nilang ipagtanggol itong mga pulis, no? Kaya ba nilang imbestigahan, no, in aid of legislation, itong mga pagkagurgor ng ating mga kapulisan na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin para maging safe, no, maging peaceful ang ating bansa, no? Wag naman ganoon tuwadcom, wag puro doon sa mga kriminal kayo pumapanig. Kaya yan, mga durugista, lumakas ang loob dahil mas pinagtatanggol. Yan mga kababayan, nagtatanong po. At ito pa mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya lang. At ito pa, no, bigyan rin po natin ng reaksyon to. Tatay Digong versus everybody na mga tuwadcom. Yan, pa. Panoorin po natin. Medyo nakakatawa po yung ilang parts nito. Mamaya ipapasilip po natin sa inyo, no? At bigyan po natin ng komento. At ito naman, last po natin pag-uusapan ay itong si DOJ Secretary Boying Rimulya. May sariling investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Sen mga kababayan, ito simulan na po natin dito po sa ito. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Patayan dalawang pulis matapos mabaril sa buy-bust operation sa Sultan Kudarat. Ang kanilang mga nakainkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng mga pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nahuli ang dalawang drug suspect na sina alias Ting at alias Kasi. Nasabat din ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sa kasamaang palad, napatay ang dalawang operatiba ng PNP Drug Enforcement Special Operations Unit 15. Kinilala sila. So yan mga kababayan, no, ito na nga ba yung sinasabi na hindi talaga lahat, no, ay makukuha sa santong dasalan, no. Yung iba talaga lalaban at lalaban yan, negosyo po nila yan, diba? Yan na nga pong sinasabi ni former President Duterte. Hindi mo pwedeng i-please ang mga ito, diba? Lumalaban po ang mga ito mga kababayan. Eto nga, no, para mas maganda, kapag may operasyon po ang PNP, isama nila itong mga tuwadcom. Lahat, lahat. O isama nila, tapos sila yung frontline, no? Kung kaya ba nilang pakiusapan na sumuko na lang ang mga ito. Baka sila pa ang magurugor, di ba? Ang gusto ko lang i-point out mga kababayan, no, sana bigyan din nila ng oras, no, pagkakataon na maghayag, no, ng kanilang nararamdaman, itong mga biktima, pamilya ng mga biktima nitong mga drugista nito, di ba? Para patas. Gaya nga po ng sinasabi ni Representative Congresswoman Rexy Cardima, no, na dapat maging balanse po ang investigasyon ng tuwadcom. Huwag puro lang doon sa mga di umano'y biktima ng AJK. Paano naman po itong mga ganitong katulad nila na nagsakripisyo,
no? Para magkaroon ng safety and peaceful community, di ba? O yung pamilya nila, imbitahan ninyo kung anong masasabi, no, to WADCOM para mas matibay ang inyong gagawin ng mga batas, no? Hindi lang batas puro sa mga panig sa mga kriminal, kundi batas panig naman, no, sa mga otoridad. Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? At eto na po, Tatay Digong versus everybody. Pakinggan at bigyan natin ng komento to. Eto na po mga kababayan. Huwag ka bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. Nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. You are asking as if you are from the COA. Kailangan mo ng report, so you have to bring the papers. Ano? Hindi naman ako COA. Ako po kasi nagtatak ko dahil ako po ay pinapapatay ni dating Pangulong Duterte. Kung pinapatay kita, bakit buhay ka pa ngayon? Yan mga kababayan, supalpal, no? Kung pinapapatay siya, bakit buhay pa siya ngayon? Kung talagang pinapapatay ka, wala ka na ngayon. Ha? Talaga kasi sisiguruhin gurgur ka talaga di ba? Bakit nandiyan ka pa? Kung talagang pinagugurgur ka, nandiyan ka pa buhay na buhay ka. Ibig sabihin, sinungaling ka. Di ba? Di sana nagsasalita na lang dyan ngayon yung pamilya mo. Di ba? Dapat ngayon wala ka na dyan kung pinagugurgur ka, buhay ka Kaya mali po yan, mga kababayan. Sinungalingan. Successful po ba ang war on drugs ninyo? Successful, ma'am. Na minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang-hanap buhay yan Mr. President, you are surrounded by, I believe, 4 lawyers. Hindi ko na kailangan, ma'am. Because you are a lawyer I yourself. can take of myself. I can take care of Yes. myself. Tanong na kayo na magtanong, Pag sinabi kong campaign against drug, you do it as a police officer. Nag-aral ka naman ng 2 years basic, sinunod mo lahat, you should follow. Not if you go out of the way, I cannot answer for you. Where do you draw the line of your responsibility in this war on drugs? Because guilt is personal. Yes, it's very personal. You're a lawyer? Yes, Mr. President. I will talk slower. Panyero, you talk slower. Okay. Mr. Maybe maganda ka ang English mo, pero fortunately, hindi naiintindihan. Sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis. So yan mga kababayan, talagang pahiya itong mga kongresista, dito kay former President Duterte dyan sa ginawang hearing ng TUWADCOM. Anong masasabi niyo dyan? I-comment nyo lang po sa baba. At ito pa, isa pa pong pag-uusapan natin mga kababayan, itong si Rimulya mga kababayan, may sarili palang investigasyon na ginagawa against dito sa war on illegal drugs ni former PRRD. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Sir, speaking of Garma, and yun nga po, yung Quadcom, sir, kumusta po yung tinayo niyo pong task force on EJ? Okay naman, okay naman. Ano po, sir, yung progress natin? Very Grabe yung confident ng okay naman, okay naman yan Walang problema. Pero napansin niyo po ba, katingnan niyo po pumayat po itong si Rimulya, nagda-diet siguro itong si Rimulya, healthy living, kung baga, si Rimulya. Kasi nung kongresista pa ito, grabe Ngayon, talagang nangayayat po si Rimulya. Ano ba? Problemado ba siya sa pagiging DOJ secretary niya? Diba, kung problemado ka po, mag-resign ka na. Baka dyan ka pa diba, yan pang maging dahilan para ikaw ay alams na. Diba?
very good progress. We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account, but we are evaluating everything very well. Sir, medyo marami pong nasabi si dating Presidente Duterte doon sa last na pagharap po niya sa Quadcom. Meron po ba tayong specific na tinitignan? Meron tayong parte ba yun ng investigasyon? IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. International Humanitarian Law. So, it's Republic Act 9851. So, law of the ICC. Ibig sabihin, ano pa rin ito mga kababayan? I mean, may pakialam pa rin ng ICC dito sa investigasyon nila. Akala ko ba sariling investigasyon nyo ito? Di ba? Pero bakit nami-mention po yung ICC at batas pa ng ICC? So that's what we're looking at right now. Sir, to confirm lang at tama lang po ang pagkakaintindi ko. Iniimbestigahan nyo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yes. Our task force is doing that now. Kakausap ko lang kanila yung head ng task force. Sir, at present, may representation na nakikipag-usap kayo sa Garma sa behalf of the Philippines? Wala pa. Yan, mga kababayan, tinatanong kung may nakikipag-usap na daw kay Garma. Wala pa mga kababayan kasi si Garma nahuli po sa Amerika, no? Kasi tumatakas po sa hearing yun, nahuli po sa Amerika kasama po yung anak niya. Yan po yung update diyan kay Garma. I'm asking the immigration people to do the formal work. But anyway, we have a MLAT with them, Mutual Legal Assistance Treaty. So we will work this out. Sir, yung kay President Duterte, gaano po kalawak? Ano po yung sinasakop ng investigasyon? Lahat ng pwedeng sakupin. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. And you have the Republic Act 9851. Sir, medyo malawak kasi yung minention sa Quadcom. Are we talking about galing po nung mayor pa siya, yung mga sinabi niya about... Well, ano yan mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy later on. Pag nag-overlap yan. So yan, baka ito papaalala ko lang po kay OG Boying Remulla, baka nakakalimutan mo. Attorney po itong si President Duterte. At prosecutor, mga kababayan. At ito nga, isang ex-Supreme Court Associate Justice Carpio, no, nagsalita na. At maybe this statement ni Carpio, no, ito po ang sasagot sa lahat ng pag-iimbestiga ni OJ Boying Remulla. Ito pakinggan po natin, mga kababayan. Ngayon ang mga pahayag ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio tungkol sa mga sagot ni Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Lumalabas na, or indirectly, bumibilib yung itong si Carpio sa galing ng mga sagot ni PRRD. Pinaglalaroan lang niya sila, mga kongresista. So, maganda yung mga paliwanag niya, nakikita niya yung mga galaw ni Duterte na nakakabilib talaga itong ating Tatay Digong. Okay, pakinggan natin ang interview ng Billionario.com. Reaction when you heard the former president say that, sir? Well, it's good that he said let the ICC come here. But I think what he will do is he will go to the Supreme Court to stop it. He will get a TRO because it's always been like that. At the last minute, he will put up a barrier, an obstruction. Like, for example, when he challenged Senator Trillanes, I will sign the waiver, but I will slap you first. And finally, Trillanes said, yes, okay, sign the waiver, you can slap me. And he refused to do it. So that's part of his strategy. So you don't think he was sincere? Okay. So, strategy ni Digong lang yan, sabi niya. Yung mga pinapaapura niya kasi, sige na, come on, pasok kayo. Oh, bakit ganun katapang si PRRD nang papasukin ng ako hindi ko nakita yung ganyang pwedeng gawin ni PRRD na magpunta siya sa Supreme Court. Okay, granting na nandito na ang Supreme Court at mag-file ng petisyon si PRRD sa Supreme Court.
tingin ko, pagbibigyan siya ng Supreme Court dahil walang jurisdiction ng ICC. Sampal, malaking sampal sa Supreme Court yung pagpasok ng ICC. Kaya grabe, no? Din ako sa galing nitong si Supreme Court Justice nga. Hindi ko nakita ito na panalo si PRRD sa Supreme Court pag pasok ng ICC, siguradong i-stop yan ng Supreme Court. Grabe. Yan naman sign ng Weber. Okay. Sampalin. Kumayag, sampal. Kailan, hindi pa rin siya nagpirma. Ayun, mga ganong style Duterte lang. Well, I don't think he was sincere. Because his lawyers will tell him don't do it. And I think he's playing around up to now. He's been Playing around. Agree ba kayo na nilalaro lang ni PRRD ang mga kongresista? Agree po, agree. Hindi rin makahalata ang mga kongresista. Sa simula pa lang mga kababayan, talagang pinaglalaruan lang talaga sila ni Pangulong Duterte. Hindi po mga abogado no? Lalo na po itong mga makabayan black. Pinaglalaruan lang po sila ni dating Pangulong Duterte. So, at saka sinasabi rin, no? Sa isang interview dito kay Supreme Court Justice Carpio, no? Na kahit umamin na si former President Duterte sa mga ganyang krimen, di umano like for example yung sinasabi yung pagtapon daw sa dagat, no? Na mga ginurgor. Hindi pa rin pwedeng ikulong. Yan SOG Buying Rimulya. Mula yan kay kay ex-Justice Carpio. Na hindi po pwedeng ikulong sapagkat wala namang nagka-complain, walang complainant mga kababayan, no? Walang kaso. Kaya dapat muna alamin niyo kung sino yung mga itinapon, tapos kumbinsihin niyo yung mga kaanak, no? Kumbinsihin niyo lahat, gawin niyo na lang lahat. No, pakainin nyo. You know what I mean mga kababayan, no? At para magsalita. Kaso hindi naman sinabi ni former president kung sino-sino yun na itinapon sa dagat. Kaya hanggat walang nagko-complain mga kababayan, walang kaso, hindi po, no, makukulong si former President Duterte. Yan po ang sabi ni ex-Justice Carpio. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.